Magandang araw mga kaibigan. Meron pa tayong stock ng dark chocolate. Pwede kayong mag-contact sa number na ito, 0916-9000-997. First come first serve dahil limited po ang stock. Hindi po ako nagninegosyo nito. Gusto ko lang matulungan yung mga farmers sa Bukidnon na nagtatanim ng kakao para maibenta ang kanilang mga produkto. Okay, ito, nagsalita na si Senator Alan Peter Cayetano. Medyo hindi niya nagustuhan. Galit siya sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matatandaan niyo silang dalawang magpartner, nagtandem sa noong 2016 presidential elections. Okay. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Cayetano. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa? Diba? So, yung president, napaka-importante. Good evening, everyone. There's so much confusion. Hindi dapat ito. So, kanina, pasensya na po kayo kasi napaka-windy, so baka hindi nyo po narinig yung sinabi ko. As you know, I've been talking about principles and values, trying to be constructive, trying to be supportive sa lahat. But sinabi ko nga kanina na dapat yung legal remedies are available to everyone, and yung due process is available and guaranteed to everyone. I'm trying to be deliberate kasi nga kagabi sabi ko sa inyo, huwag emosyon, mag-isip muna. Kanina, nung nag-unfold yung pag-aresto at wala pa yung warrant of arrest, pero pinag-uusapan na nandyan na, I was soberly and quietly, patiently listening. Yung isang channel, pinila isa-isa ang mga kalaban ni President Duterte from mga legitimate human rights lawyers, former Senator De Lima, those from the Philippine left, napakarami, and basically rejoicing. And I respect their rights, di ba? Pinaglaban nila to yung legal at sinasabing human rights sila. Pero hindi ba yung human rights due process? So let me stop there. In the first part, ang sinasabi ko, naiintindihan ko that there's always two sides to an argument. And when you go to court, kung ano man korte yun, quasi-judicial, when you go to a fiscal, when you go to an international court, precisely nga kasi hindi kayo magkasundo. So hindi ko tinatanggal sa human rights activists na meron silang pinaglalaban. Sa part 1, ito yung part 2. Yung isasakay siya sa aeroplano, na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine Court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat kayo sa Ateneo Human Rights, alam niyong mahal ko kayo. Part ako niyan. Sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa aeroplano tapos dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte. May isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? So yung pong sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for our courts, pero may pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa,
huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano? So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. Diba? So, yung President, napaka-importante kung anong pinapakita natin sa lahat. So, sa akin, I continue to pray tonight. I appeal to everyone involved. Sinabi natin sa lahat, mahinahon, huwag mapusok ang damdamin. Pero hindi ibig sabihin no, na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. So, yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights advocates. Hindi ba nung nasa DFA ako, kahit we disagree, pinaglalaban ko na makapagsalita kayo sa mga foreign at 50 plus. So, salamat kay Senator Peter Alan Cayetano at nagsalita na siya, no? Magbasa lang tayo sa mga comments. Ang daming comments dito. Justice for Tatay Digong. Alejandro Villona, talagang walang alam ang presidente natin. Ngayon ka magdasal na lang tayo anong mangyari sa bansa natin. Elsa Gardose, salamat Sir Cayetano, ginawa mo ang inyong rights and wisdom as a lawyer. Rochelle Balse, thank you for standing up for what is right. Luisito Del Mundo, mali po yan, ilalabas ng bansa, Marcos, ikaw dapat ilabas. Merced Togali, ang amin lang maitulong sa mahal naming Pangulong Duterte ay ang pagboto ng straight votes, Magic 9, PDP laban, Senators, landslide, panalo tayong lahat. Egles Coffin, salamat Sir Senator Cayetano, you have the balls to stand for the truth and for the country. Okay, so salamat mga kaibigan sa palagi niyong panunood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo, namimigay tayo ng yero at pako sa tribo para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin niyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Maraming salamat po. Mao na ni ang ikatulong balay nga naagyapon sa Sitio Garden sakop sa Tikalaan Bukidnon. So mag-ayo ko diri sa tag-iya sa balay. Ayo. Dayon. Maayong hapon. Ay. Oo. Dayon ko sa inyong balay. Isa na siya kanang bulsot. Oo, mao na ni siya. So kuan na gyud nawatas-watas na gyud ang yero. Oo. Mao na ni ang kahimtang sa ilang balay ang hero na gisi-gisi na gyud. Oh, luoy gyud kaay sila mag-ulan. Mga luag na gyud ang mga bangag sa ilang hero. Karon day nga nakita naman gyud ang inyong balay nga bulsot na gyud kaayo ang inyong yero. So mag-prepare na mo og kahoy. Kay tagaan na mo og yero, lansang, pako, plincent og kay naa na mi stock sa among balay nga lansang, pako, plincent sa itabang sasama sa inyo nga tulo na gyud ang inyong balay. Sa imong ikasulti nga matagaan na ka og yero. Salamat sa Ginoo sa nagtan-aw sa video sa among balay. Oo nga inani gyud ang inyong balay. Salamat gyud sa inyo. Oo. Matabangan gyud may kay nabuslot na gyud among balay. Oo. So kung mag-ulan, dili na gyud ka di na gyud mo ani makasilong. Dili na gyud may mga Oo. silong ani. Oo, kay ulanan na gyud. Mm. Oo. Karon day kay kining inyong balay nga kuan naman gyud ang inyong hero nga gisi na.
Nangabulsot na. So pila na di ni siya katuig sa inyong pagtukod ani? 16 na katuig. 16 na. So dugay na kaayo. So mo na nga pareha na ani ang itsura. Oo, mo na ni ang itsura sa ilang ngero, sa ilang atop nga 16 na daw ka tuig ni nga ilang balay. Oo. So sige day, salamat. Oo.